Ang magiging asawa ko. Ay, napakaganda pala. Boss, dumating na sila. MS, Wei. Ito si Lin Fan. Kayo na ang mag-usap. Hindi na ako makikialam. Pasensya na, ang ganda-ganda mo kasi. Nahilo ako sa pagtingin. May ilang bagay akong dapat sabihin ng maaga. Hindi ako mayaman. Kung talagang magpapakasal tayo, kailangan mong alagaan ako habang buhay. Naisip mo na ba ito? Naisip ko na. Handa akong mag-alaga. Handang pumasok sa pamilya mo at alagaan ka habang buhay. Pero, kailangan ng 1,000,000 piso na daw. 1,000,000. Manghuhold up ka ba? Tumingin ka nga sa salamin. Tingnan mo kung karapat-dapat ka. Huwag mong sabihin yan. Kapag lalaki ang nagpapakasal sa babae, kailangan din ng dowry. Kapag babae ang nagpapakasal sa lalaki, syempre kailangan din ng dowry. At saka, kapag nagkatrabaho na ako at kumita, babayaran ko. Lahat alam na isa kang walang kwentang tambay. Maghintay ka ng bayad sa'yo. Mas malamang pang umakyat ang baboy sa puno. Totoo nga ang sabi-sabi. Sakim at tambay talaga siya. Pero si Wei Jai ay nagsimula ng kumilos. Kailangan kong magpakasal agad. Pinsan, ibigay mo na sa kanya. Pero, Ibigay mo. May pera na ako. ganito ang itsura mo kapag may pera. Hindi talaga nagbabago ang ugali. Kung ganoon ang sinabi mo, pumunta na tayo para magparehistro. Halika, sumama ka sa lola, paghiwalayan natin ito. Halika, sumama ka sa lola, at i-annul mo ang kasal na to. Lola, bakit ka nandito? Dapat nasa ospital ka. Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman na ikaw ay nanilbihan na? Lola, ang pagpapagamot mo ang mahalaga. May pera na ako ngayon. Isasama na kita para sa operasyon. Narinig ko na kay Aling Lee. Paano mo nagawang manilbihan para lang sa pera? Hindi ko kayang tiisin yan. Hindi na ako magtatagal. Hindi pwedeng isakripisyo ang kaligayahan mo. Kung mas maaga sana akong nakapunta, napagaling ko siya gamit ang aking kakayahan. Hindi sana ito umabot sa ganitong kalala. Operasyon na lang ang paraan. Halika. Ngayong araw na ito, kailangang i-annul ang kasal na to. Kahit na, isakripisyo ko ang buhay kong ito. Hindi pwedeng isakripisyo ang kaligayahan mo. Fu. 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 Lola, walang mangyayari sa'yo. May 1,000,000 piso ako ngayon. Talagang mapapagaling ko ang sakit mo. Hindi ko kayang panoorin kang mahulog sa kumunoy. Ang buong huling bahagi ng buhay mo, iaalay mo sa pag-aalaga ng isang may kapansanan. Lola, huwag kang mag-alala. Ang asawa ko, kayang-kayang maglabas ng 1,000,000. Ang buhay ko sa hinaharap, hindi magiging masama. Kasalanan ko ito, kasalanan ng sakit ko, kaya ka napilitan. Basta mapagaling lang ang sakit mo. Hindi ito pagpapakasakit para sa akin. Lola, ikaw na lang ang natitira kong kapamilya. Para sa akin, magpagamot ka na lang ng maayos. Naisip ko na, handang-handa akong mag-alaga. Handang manilbihan at mag-alaga sa'yo habang buhay. Pero, kailangan ng 1,000,000 piso na dote. Buti na lang inutusan mo akong ihanda ang bahay na ito ng maaga. Napakasakim ni Lin Fan. Kung malalaman niyang ikaw ang pinuno ng pamilya Wei, baka hindi lang 1,000,000 ang hilingin niya. Kaya, hindi dapat niyang malaman ang totoo kong pagkatao. Kasalanan ko, hindi kita nakahanap ng mas karapat-dapat na lalaki. Ayos lang. Ginagamit ko lang siya para malampasan ang problemang ito. Wala akong balak pakasalan siya. Kapag naayos ko na si Wei Jie, makikipaghiwalay ako sa kanya. Sayang lang. Ang singsing na ito na inihanda para sa akin ng mga magulang ko. Sa buong buhay ko, hindi ko na magagamit. Talagang mahal na mahal ka ng amo at ng ale. Ang singsing na ito, halagang 30 milyon man lang yan. Ano? 30 milyon? Wala lang. Nag-uusap kami tungkol sa sweldo ng mga artista. Mukhang kahit kailan, mahilig talaga ang mga babae sa chismis. Hindi na ako makikialam sa inyo. Nasa kabilang kwarto lang ako. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan.
Ngayong kasal na tayo, Alam kong dahil sa pera ka lang, pumasok sa pamilya namin. Sa totoo lang, may dahilan din ako na wala akong magawa. Sa tingin ko, sana rin naman, na peking kasal lang ito. Tama ba? ibig sabihin niya, ayaw niyang hawakan ko siya. Pero sa kasamaang palad, ang reputasyon ko ngayon, normal lang na ayaw niya. Tama ka, mukhang dalawa ang kwarto dito. Kung ganon, sa kabilang kwarto na lang ako, matutulog. Bawat buwan, bibigyan kita ng pera. Hindi ko rin kailangan ang pag-aalaga mo. Ito, sana magkasundo tayo dito. May magandang asawa ka na, at wala ka pang gagawin. Ang ganda ng sitwasyon. Sa wakas, dumating na rin sa akin ang ganitong magandang pagkakataon. Walang problema, aalis na muna ako. Wei Zihan. Ano yon? Tingnan ko. Bitawan mo ako. Mukhang sobrang sakit na nga. Ano ba ang problema kung titingnan ko? Huwag mo akong hawakan, bastos ka. Isang hawak lang, ganyan na ang reaksyon mo. Ang lakas ng pag-awat mo, mas mahina pa sa kuting. Hindi ko alam kung gaano karaming hirap ang dinanas mo. Tumigil ka na. Kung magpapatuloy ka, baka, gawin ko talaga sa'yo ang isang bagay. Teka, Hala! Ang laki ng singsing na to. Ang laki ng brilyante na ito. Grabe, sobrang laki talaga. Mukhang peke ito. Alam ko na, kayong mga babae, naku, gusto nyo ng mga peking bagay. Kapag mayaman na ako sa hinaharap, bibilhan kita ng totoo. CJ. Huwag mo akong hawakan. Hoy, hindi kita hahawakan. Gagamutin kita. Kung magpapatuloy ang kondisyon ng binti mo, masisira talaga ito. Lin Fan, kung may gagawin ka sa akin, hindi kita patatawarin. Huwag mo na akong titigan, binibini. Pakiramdaman mo, hindi na masakit, di ba? Paano nangyari yon? Parang totoo nga. Hindi na masakit. Sabi ko sa'yo, basta may karayom akong pilak, walang sakit na hindi ko mapapahupa. Hindi ba't isa kang tambay? Paano ka natuto ng medisina? Ano naman kung tambay ako? Ang mga tambay ay may pangarap din, okay? Noong bata pa ako, nagbabasa na ako ng mga libro sa medisina. Basta, habang nagbabasa, natutunan ko na lang. Talaga? Sa pagbabasa lang ng libro, matututo ka na? Siyempre, Sa madaling salita, salamat sa pagligtas mo sa akin. may pag-asa pa ang binti mo. Basta sa mga susunod na araw, araw-araw kitang tuturukan, wala pang kalahating taon, gagagaranti akong makakatayo ka ulit. Ito na lang ang pagbabayad ko sa'yo, sa ₱1,000,000 na ibinigay mo sa akin. Pero usapan na ito, babayaran ko ang perang yon, iba ito. Hindi lang siya marunong ng medisina, gusto pa niyang gamutin ang binti ko. Parang siya, hindi tulad ng iniisip ko. Ikaw, anong ginagawa mo? Dadaling kita sa kama para magpahinga. Bitawan mo ako. Ikaw, bastos ka. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Nagkakalagnat ka na naman ba? Tingnan ko. Huling-huli na. Matutulog na ako. Umalis ka na. Gabi na. Kumusta? Magaling ang gawa ko, di ba? Sakto lang. Nga pala, nasaan ang mga magulang mo? Nagpakasal tayo, pero bakit hindi ko sila nakita? Ang mga magulang ko, matagal nang pumanaw. Kaya pala ang pinsan niya lang ang nag-aalaga sa kanya. Walang magulang at may kapansanan pa. Ang kahabag-habag naman, buti na lang nakilala niya ako. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, ako na ang magiging pamilya mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo, at pagagalingin ko ang binti mo. Araw-araw pa akong magluluto ng masarap para sa'yo.
Ang ganda pala ng ngiti niya. Iba siya sa akala ko, hindi man lang kahawig. Aalis ka ba? Kailangan kong maghanap ng trabaho. Binigay mo sa akin ang lahat ng pera mo. Malamang ubos na ang ipon mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapakain sa'yo. May isang malaking klinika ng tradisyonal na medisina malapit dito. Sa galing ko, madali lang makapasok bilang doktor. Madali lang yan. Hintayin mo na lang ang mabuting balita. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Naalala ko, nabili ko na. Ang klinikang yon. Ayusin mo ang trabaho para sa kanya. Boss, hindi ba't peking kasal lang yan? Bakit mo pa siya bibigyan ng trabaho? Gusto kong malaman kung ang pag-uugali niya ngayon ay pakitang tao lang dahil sa pera. O ganoon talaga siya. Hoy, si Lin Fan pala to. Buhay ka pa pala. Mukhang dukha ka pa rin. Hirap na hirap ka siguro. Ikaw, mas mabuting unahin mong isipin ang sarili mo. Maaga pa lang, nandito ka na sa urology. Ganoon ba kalala ang problema mo? Ikaw, mas mabuti yon kaysa sa isang palamunin. Ay! Nagsiselos ka pala kasi hindi ka kayang buhayin ng babae. Naiinggit ka sa akin. Sayang. Kahit 100 beses ka pang ipanganak at magpakasal sa patay, walang magkakagusto sa'yo. Ikaw. Lin Fan, hintayin mo. Haring, pangunahing doktor. Lalaki, 30 taong gulang, 186 sentimetro ang taas. 2 taon o higit pang karanasan. Parang ako ang tinutukoy nito ah. Simula nang mabili ang klinika ng Way Group, ito ang unang pagkakataon na mag-hire sila sa labas. At pangunahing doktor pa ang hinahanap nila. Napaka-importanteng posisyon, pero napakababa ng hinihinging kwalifikasyon. Tunay ngang tumatanda na ang direktor. Hindi ko talaga papayagan ang ganitong klaseng tao na manatili sa klinika. Kumusta po? Ako si Lin Fan, bagong empleyado dito. Yung nasa reception, ang nagsabi na hanapin kayo para sa onboarding. Ikaw, pumunta ka na lang sa security department. Guard. Pero sa job posting, nakalagay, na marunong ako ng acupuncture. At dahil gusto kong gamitin ang acupuncture para tumulong, kaya ako nag-apply dito. Ikaw, isang tambay na nag-drop out ng high school, marunong ng acupuncture. Sino ang maniniwala sa'yo? Kung gusto mong maging guard, gawin mo. Kung ayaw mo, umalis ka. Ikaw, kailangan pa ng pera para sa susunod na gamutan. Ng lola ko, kailangan din ng regular na pangangalaga. Ang binti ni Wei Zihan. Sige na, magtatrabaho muna ako rito. Guard na guard. Hindi ako naniniwala sa kakayahan ko sa ganito kalaking klinika ng tradisyonal na medisina. Hindi ako makakapagtrabaho bilang doktor. Tulong. May tao ba dyan? Tulong. Tita Lee, anong nangyayari? Matapos uminom ng gatas ng apo ko, bigla na lang siya nakatulog ng mahimbing, kahit anong alog ko sa kanya. Wala siyang reaksyon, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Tingnan ko. Naku, Lin Fan, anong ginagawa mo dyan? Guard ka lang. kailangan kong mag-acupuncture. Napakahina ng pulso ng sanggol. Ito lang ang paraan para iligtas siya, o huli na ang lahat. Lin Fan, bakit may karayom ka? Lumayo ka sa apo ko. Atake sa puso. Wala tayong defibrillator dito sa klinika. Tawagan mo ang ambulance para ilipat siya. Bilisin mo. Huli na kung ililipat pa siya. Malamig na ang katawan niya pagdating doon. Tumabi ka. Hayaan mo akong mag-acupuncture. Tama na, Lin Fan. Tinatanggal ka na sa trabaho. Ma'am, narito na po ang tanghalian ninyo. Tanghalian, inihanda na ni Lin Fan para sa akin. Palitan ko na po ang gamot ninyo. Kaninang umaga, bago umalis si Lin Fan, pinalitan na niya. Mukhang, maayos na maayos ka nga niyang inaalagaan. Siya, pagdating sa pag-aalaga, magaling naman talaga siya. Nga pala, inilagay mo siya sa klinika. Oo. Pero, parang hindi siya pumasa sa interview. Na-assign siya bilang guard. Guard, May malaking klinika ng tradisyonal na medisina. Sa lugar na ito, sa galing ko, makakapasok ako roon bilang doktor. Walang duda. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. mabuti na rin. Kung hindi niya magawa ang trabaho ng isang guard, wala na siyang dahilan para magtrabaho sa klinika. Tara, dalhin mo ako sa klinika para sa rehab. Rehab talaga. Hindi para bisitahin si Lin Fan. Gusto mong bawasan ang sahod?
Yali, maniwala po kayo sa akin. Hayaan niyong gamutin ko siya. Bilang isang doktor, ang pangunahing tungkulin ko ay magligtas ng buhay. Hindi ko kayang manood lamang, habang isang buhay, ang nawawala sa harap ko. Lin Fan, tumigil ka na ba? Kung mamatay ang pasyente sa klinika natin, ikaw ba ang mananagot? Mga tao, itapon ninyo palabas ang istambay na ito. Pinapatay mo siya. Bitawan siya. Asawa ko, anong ginagawa mo rito? Para sa physical therapy ko. Ano nang nangyayari? Nako. Humihinga pa ang sanggol, pero hindi na ito nakakapagbuga. Yali, kung maniniwala lang kayo sa akin, huli na ang lahat. Kailangan mong hayaan akong gamutin ang bata. Ako ang mananagot kung may mangyari. Sige, gamutin mo na. Para lang makapagligtas ng buhay. Hindi siya natatakot managot. Lin Fan, ikaw na isang hamak na gwardya. Napakagaling mo pala. Bakit ba pilay pa rin ang asawa mo? Tumigil ka. Huwag mong insultuhin ang asawa ko. Mga tao, dalhin ninyo ang dalawang ito na nanggugulo sa paggamot ko. Dalhin ninyo sila sa presinto. Huwag niyong hawakan ang asawa ko. Anong hinihintay ninyo? Dalhin ninyo. Tigilan ninyo yan. Direktor, pinipigilan nila akong magsagawa ng lunas. Kanina ko pa sila balak. Dalhin sa presinto. Napakalaking karangalan ng pagdating ninyo. Bakit hindi kayo tumawag sa akin? Para masando ko kayo. Director, huwag po kayong mag-alala. Direktor, bigla ang nagkaroon ng atake sa puso ang sanggol. Kanina ko pa gustong i-arrange na mailipat sila sa pinakamalapit na ospital. Sila ang dalawa. Palagi na lang nakakagulo. Hindi ako nanggugulo. Talagang hindi na aabot ang paglilipat sa ibang ospital. Kailangang magsagawa ng acupuncture. Isang guard ka lang. Anong alam mo sa acupuncture? Kung hindi yun panggugulo, ano pa? Kailangang mag-acupuncture ka agad. Mukhang maganda ang relasyon ni Jiwei at ng asawa niya. Kung ganoon, gawin nating pabor. Hayaan nating magpakita ng kakayahan si Lin Fan. Tiyak na magpapasalamat sa akin si Jiwei. Lin Fan, tama ka. Hindi na aabot ang paglilipat sa ospital. Lin Fan, magsagawa ka ng acupuncture. Paano mo naman? Ako ang direktor ng TCM Clinic. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Basta maligtas ang anak ko, kahit ano ang gawin, payag ako. Lin Fan, magsagawa ka ng acupuncture. CJ, may oras pa. Mukhang okay na ang bata. Gising na. Gising na ang baby ko. Dalhin sa ospital para maobserbahan. Salamat. Hiyaw Won. Bilang isang head ka, nagkamali ka ng malaki. Parusahan kita, bababa ka sa posisyon ng pangunahing manggagamot. May pagkakamali talaga ang tao paminsan-minsan. Maliit na pagkakamali lang naman yun. Maliit na pagkakamali. Buhay ito, Lin Fan, salamat sa iyo ngayon. Simula bukas, ikaw na ang magiging pangunahing manggagamot dito sa klinika. Isa siyang basurang gwardya. Paano siya magiging doktor? Ikaw ang direktor, ako ang direktor. Salamat, Direktor. Salamat, Direktor. Siguradong gagalingan ko. Ito ang aking kakayahan. Sa hinaharap, ipapakita ko sa inyo ang galing ko. Nagulat ako na siya ay napakabuti at makatarungan. Baka mali ang akala ko sa kanya. Napakagwapo ng asawa mo. Tingnan mo ang itsura niya. Siya ay isang walang silbi. Paano siya maaaring maging? Director Kiao. Si Lin Fan ay may karanasan. Kulang lang ng isa, pagkakataon na patunayan ang sarili. Bakit ka naman nagmamadali? Ano ka ba? Bakit ka nakikialam? Tumahimik ka, alam mo ba kung sino siya? Direktor, ang pinsan ko. Isa lang siyang pasyente mo. Muntik na masabi, inutusan ni Jiwei dati ng espesyal. Huwag dapat ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Tama. Paano ka nakikipag-usap sa mga bisita ng klinika? Bukod pa riyan, hindi ba't gusto mo lang talagang makita ang kakayahan ni Lin Fan? Madali lang yan. Mag-aayos ako ng isang pampublikong pagsusulit sa paraan ng pagtusok ni Lin Fan ngayon. Talagang madali lang yan. Pero, Tama na. Disperse na.
Gawin nyo na ang dapat yung gawin. Laboratorio ultrasound. Direktor. Mag-ingat ka sa susunod. Huwag kang magpahalata sa iba tungkol sa ating relasyon. Alam mo pa palang may relasyon tayo. Nandyan ka. Sinisigawan mo ako sa harap ng maraming tao. Nakakahiya rin sa akin yun. Nakasalalay dito ang buhay ng isang tao. Ikaw pa, dahil sa aking pagsisikap, kaya ka naging hepe. Hindi pa nga matatag ang posisyon mo. Ganyan lang ang paraan ko para maprotektahan ka. Sa susunod, gawin mo lang ang mga tungkulin mo. Huwag kang makikipag-away sa mga taong hindi mo dapat awayin. Kung hindi, ang ating relasyon, hanggang dito na lang. Bakit kaya? Sabihin mo ng malinaw. Hindi sa ayaw kong sabihin. Kung sasabihin ko ito, ako bilang direktor, hindi na rin ako makakapagpatuloy. Isang lumpo. Anong klaseng tao yan na hindi dapat guluhin? Lin Fan, hanggat nandito ka pa sa klinika, hindi ka magkakaroon ng magandang araw. Narito ako para sa'yo, pang-araw-araw na acupuncture. Ano? Natatakot ka ba na manyakin kita? Hindi ako. Maganda at mahiyain, ang ganda talagang pagmasdan. Sinabi na ng doktor, wala nang pag-asa ang binti ko. Masamang doktor yan. Iba ako, sinisiguro kong gagaling ka. Wala namang pag-asa ang binti ko. Subukan na lang natin. Siya, mukha siyang gwapo kapag seryoso. Huwag kang gumalaw. Kung mali ang tusok sa punto, hindi ito biro. Ikaw, nasaktan mo ako. Pasensya na. Sandali. Gumalaw ba ang binti mo kanina, at naramdaman mo ang sakit? Totoo. Naramdaman kong sumakit ang binti ko. Ayos yan, mahal. Ayan. Sabi ko sa'yo, hindi basta-basta ang kakayahan ko sa paggamot. Ikaw, kailangan mo nang pumasok sa trabaho. Aray, mahuhuli na ako. Ingatan mo ang sarili mo dito sa bahay. Mauna na ako. Sabi nila wala na silang magagawa sa binti ko. Talagang wala na silang magagawa. Hindi kaya. Kaya talagang pagalingin ni Lin Fan ang binti ko. Yung tambay na yon, siya ang asawa ni Wei Jihan, si Lin Fan. Siya nga. Wei Jia. Kung gusto mong suran si Lin Fan, bakit ka lumapit sa akin? Gusto mong kalabanin si Lin Fan, di ba? Pero ang hindi mo alam, ang asawa ni Lin Fan, si Wei Jihan, ay pinsan ko. Siya rin yung misteryosang boss Wei ng Wei Group. Ano? Kaya pala pinoprotektahan siya, nung matandang direktor. Kaya, kung gusto mong kalabanin si Lin Fan, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Kung iisipin, wala naman gaanong problema sa pagitan namin ni Lin Fan. Kung siya pala ang asawa ng presidente ng Wei Group, mas mabuti pang suyuin ko na lang siya. Bakit pa ako makikipagsapalaran sa iyo? Ito ay ang usapan mo at ng kaibigan mo, di ba? Kung gusto mo, tingnan ko kung ano ang nakasulat dito. Si Kai Deyuan, yang matandang tuso, kung hindi para mapalitan siya, at ako ang maging direktor, hindi ako makikipag. Tama na. Si Wei Jihan, may kapansanan siya, at babae pa. Ang mga nasa board, laging may problema sa kanya. Kaya ako, si Wei Jia, ang tunay na, inaasahang mamumuno ng Wei Group. Ang gusto mo, matutupad ko. Gets ko na. Ang sarap makipag-usap sa matalino. Pero bilang pangunahing doktor ng klinika, may mga bagay na hindi ko direktang magagawa. Pero may nakaisip ako ng isang taong bagay. Ayon sa plano ang lahat. Gusto kong sirain ang reputasyon niya at ni Wei Jihan, at mapahiya silang dalawa. Doktor, tulungan niyo ako. Ang likod ko. Lin Fan,
Sakto ang dating mo, naalala ko lang, ng kaunti. Ibalik mo yan. Ibalik mo, di mo pwedeng kunin yan. Ito ang ipon ng lola ko para kay Xiao Fan. Para sa kasal niya, di mo pwedeng kunin yan. Kailangan ko rin ng pera sa negosyo. Bilang lola, dapat suportahan mo ako. Di mo pwedeng kunin yan. Ito na lang ang pera ko. Di mo pwedeng kunin yan. Tanga. Lola. Lola. Walang silbi ang lola mo. Yung ipon ko para sa kasal mo, yung pambili mo ng bahay, kinuha ng lahat ng walang hiyang kapatid mo, nakuha na niya. Pasensya na sa'yo, apo. Sa buong pamilya Lin, ikaw lang ang mabait sakin. Ngayon, oras na para isuka mo ang pera ni Lola. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang doktor? Nagbibiro ka ba? Paano nangyari yun? Ano ka ba? Paano nangyari yun? Anong ginagawa mo? Nag-exercise lang. Nagpapanggap ka. Hoy! Hindi na masakit, hoy. Ang ganitong paraan ng paggamot, kahit na epektibo ito, panlabas na anyo lang ito, sa ugali niya, malamang na ipagpapatuloy niya, ang paninigarilyo at paglalasing, hindi magiging maayos ang kanyang rehabilitasyon, sa huli masisira siya. Ito ang kapalit, sa pang-aapi mo kay Lola. Doktor ka na talaga? Bakit ngayon ko lang narinig to? May ganyan ka palang kakayahan? Gusto kong malaman, kailan ka pa, naging interesado sa mga bagay ko. Ang pinuntahan mo dito, hindi lang ang likod mo, di ba? Kahit na di kita gusto, kailangan kong aminin, pero may kaya ka pala. Hay nako. Lalaki eh. Yung ganong bagay. Tama nga ang hinala ko. Di tama ang napagtanungan mo. May dalawa akong reseta dito. Pero kalahati lang ng dati mong lakas. Ang maibabalik nito, yung pangalawa naman, kahit ibabalik ka nito, sa pinakamagandang kondisyon. Pero pagdating sa presyo, Yung pangalawa ang gusto ko. Usap tayo sa presyo. sigurado ka na ba? Ang gamot na ito, 150,000 pesos ang halaga. 150,000 pesos. Nanguhut-hut ka ba? Hoy, huwag kang ganyan magsalita. Gamot na dekalidad ang ginamit ko. Puro mamahalin. Inabot pa ng ilang araw bago ko makuha. Hoy, huwag kang mag-alala. Kung wala kang pera, yung una na lang ang gamitin natin. Okay lang. Hoy! Huwag naman. Dahil magkaibigan tayo, sa pagkakaibigan natin. Yung presyo, pwede bang babaan mo pa? Ang magandang bagay ay hindi naghihintay. Isipin mo, dahil dito nakasalalay, ang pagkalalaki natin. Sige, dekalidad na gamot. Kukuha ako ng pera. Xiao Fan, bakit bigla kang nagpadala ng pera sa akin, at 150,000 pa? Lola, naalala mo pa ba yung 150,000 na kinuha ni Linyi noon? Kasama na ang tubo, na ibalik ko na lahat sa'yo. Mabait na bata. Naapi ka ba o may nangyari sa'yo? Ikaw lang, Lola, ang nag-aalala kung may nangyari sa akin o wala. Ang sarap ng pakiramdam. Nandito pa rin si Lola. Lola, huwag kang mag-alala. Ngayon, ako ay isang punong doktor sa ospital. Mamaya pupunta ako sa ospital para sunduin ka pagkatapos ng trabaho. Ito ba ang pakiramdam ng may asawang susundo sa'yo? Ang sarap ng pakiramdam.
Matagal na tayong hindi nagkita. Kung tama ang alaala ko, siya dapat ang idolo na hinabol ng dating ako sa loob ng 10 taon. Pero, hindi ba't siya ay kasama na ng kapatid kong si Linyi? Bakit siya hahanapin ako? Yishuki, anong ginagawa mo rito? May asawa na ako, mas mabuti pa na mag-ingat tayo sa isa't isa. Para masira ang klinika ng tradisyonal na medisina na ito. At mailigtas ang klinika ng pamilya namin. Si Lin Fan ang susi, isang ordinaryong lalaki lang naman siya. Sa ganda ko, siguradong mapapasunod ko siya. Ay nako, ano ba ang relasyon natin? Bakit kailangan mag-ingat? Masasaktan ako sa sinasabi mo. Nako, ang lakas ng dating niya, kaya pala nabighani ang dating katawan ko. Diretsuhin mo na, anong kailangan mo sa akin? Narinig ko na naging pangunahing doktor ka na sa klinikang ito. Hoy, kailan ka pa naging ganito kagaling? Alam kong tama ang pagkakilala ko sa'yo noon. Hoy, huwag na, may asawa na ako. Kasama mo rin si Linyi, mas mabuting magkaroon tayo ng hangganan. Ha? Nandito ako para hanapin ka. Nandito ako para sa ikabubuti mo. May klinika sila ng tradisyonal na medisina. Kailangan mo lang pumunta para magkonsulta. Ano bang gusto mong gawin ko? Kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko. Salamat. Pero hindi ako pupunta. Sinabi ko, ayaw kong pumunta sa klinika ng tradisyonal na medisina ng pamilya mo. Kailangan pa bang magbigay ng dahilan para dito? Ikaw, dati, tawagin mo lang siya ng kamay. Susunod na agad siya parang asong sunod sa niren. Bakit ngayon ang tigas-tigas na ng ulo mo? Pero, narinig ko, na pinakasalan ni Lin Fan ang isang babaeng may kapansanan. Siya nga, medyo may itsura nga. Kaya pala hindi ako pinapakinggan ni Lin Fan. Pero mga lalaki naman, marami akong paraan para mapasunod sila. May isang bagay talaga ako, na gustong sabihin sa'yo. Gusto kita. Hindi ako naniniwala, hindi ka mahuhuli dito. Alam ko, pera lang ang habol mo, kaya ka lang sumama sa kanya. Basta gusto mo pa rin ako, hindi ako magkakaproblema. Kung may gusto kang makuha sa akin, mula sa akin, pasensya na, mabibigo ka. Fan, paano mo naiisip na ganoon ako? Totoo, gusto kita. Lin Fan, loko ka, niloloko mo ako, ibalik mo agad ang pera ko. Shuchi. Ikaw. Kayong dalawa. Hindi ganoon ang nangyayari. Nakita ko lahat. Yeshuki. Babaeng malandi ka. Yigedge. Umalis ka dyan. Lin Fan, hindi mo lang ako niloko sa pera, kinakalantari mo pa ang babae ko. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano maging tao. Huwag mo siyang saktan, ako na lang ang saktan mo. Huwag kang matakot, ako ang magpoprotekta sa'yo. Mga hayop talaga kayong dalawa. Sa labas tayo mag-usap. Papaalisin mo pa ako? Sa labas tayo mag-usap. Lumapit sa akin si Yeshuki para siguradong may gusto siyang makuha. Hindi pwede, kailangan kong magpaimbestiga kung ano ba talaga ang nangyari. Mas mabuting ipaliwanag mo sa akin kung ano ba talaga ang nangyari. Ang mga lalaking ito, ang hirap talaga ng mga lalaking ito. Alam mo naman, dati kasi, na-offend ng pamilya natin ang mga Wei. Ngayon, kailangan kong samantalahin si Lin Fan para wasakin ang klinikang ito ng tradisyonal na medisina. Sa ganito lang, magiging maayos ang buhay ng pamilya natin. Anong kinalaman ko dyan? Lin Yi. Kumakain ka, umiinom, gumagamit ng gamit ko. Tapos sasabihin mo, walang kinalaman sa'yo to. Kung ganito ang sitwasyon, sa tingin ko, wala nang saysay, na ipagpatuloy pa natin to. Hoy, huwag kang umalis. Kasi naman, dahil doon. Nang makita kitang kasama si Lin Fan, nadala lang ako ng emosyon. Kaya ganito ang reaksyon ko.
Hoy, kanina, nang pumasok ka sa klinika, sabi mo, niloko ka niya ng pera. Anong nangyari? Hindi pa si Lin Fan. Dala-dala niya ang mga murang halamang gamot. Niloko niya ako ng 1,000,000 piso. Pina-check ko na yan. Walang kwenta. Kung ganun, may naisip ako. Halika rito. Tapos hawakan mo ang ebidensya. Pagdating ng panahon, ihayag mo siya sa harap ng lahat. Ang ganda. Pero gusto kong makita kung paano makakabawi si Lin Fan ngayon. Hindi ba sabi ni Zihan, susunduin niya ako ngayong gabi? Baka hindi na siya darating. Mahal, sinundo mo talaga ako. May isang bagay ako, gustong sabihin sa'yo. Sa totoo lang. Gusto kita. Nag-iisip ka lang ng sobra. Nandito ako para magpa-check ulit. Samahan na kita. Hindi ka ba marunong umintindi ng sitwasyon? Hindi kailangan ng pinsan ko ng kasama. Lin Fan, huwag mong kalimutan, peke lang ang kasal natin. Pinsan, umalis na tayo. Puwer, go. Ha? Gago ako. Bukas na umaga na ang schedule. Huwag kang malate ha. CJ. Nakapag-asawa pa sa anak ni Boss Wei. Itong lalaking ito, swerte talaga ng buhay. Mahal, nandito na ako. Hoy, anong ginagawa mo rito? May lakad siya ngayong gabi, hindi na siya uuwi, kailangan kong paalalahanan ka. Pakunwaring kasal lang kayo ng pinsan ko, huwag mong asawa ng asawa ang tawag sa kanya. Nakakalito. Ako. At saka, huwag mo akong tawaging pinsan. Bawal tumayo sa daan ang asong matino, umalis ka dyan. Hindi, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ngayon? Bakit bigla niyo akong ginaganito? Ikaw na ang mag-isip. Ang isip ng babae, parang karayom sa dagat. Paano ko maintindihan yan? Lin Fan, huwag mong kalimutan, pakunwaring kasal lang tayo. Pinsan, umalis na tayo. Puwer, Bob-ero. Hindi pwede. Hindi ako dapat malunod sa damdamin. Kailangan mag-focus ang lalaki sa negosyo. Ang pampublikong pagsusulit ngayong araw na ito. Nakita ninyong lahat, di ba? Si Lin Fan ay talagang karapat-dapat na maging punong doktor ng TCM Clinic. Boss, hindi ba't sinabi mong, wala ka nang pakialam sa kanya, bakit pinapanta mo pa rin ako rito? Gusto kong makita kung ano ba talaga ang kaya niya. Pagkalabas ng resulta, sasabihin sa'yo ng dean, kailangan mo pa bang pumunta rito ng personal? Kung gusto mong makita, sabihin mo na lang diretso. Tumahimik ka. Ipinapahayag ko na si Lin Fan ay pumasa sa pagsusulit. Ngayong lumabas na ang resulta, umalis na tayo. Sandali lang. Isang scammer lang talaga siya. Hindi siya karapat-dapat na maging isang konsultant. Ano? Scammer pala si Lin Fan. Director, hindi mo pwedeng hayaan ang ganyang klaseng tao na maging doktor. Paninirang puri yan, kasalanan din yan. Wala kang ebidensya. Paano mo nasabing scammer ako? Sinong nagsabing wala kaming ebidensya? Ito, yung hinanap ko kahapon. Kay Lin Fan para magpatingin, resibo to. Tignan ninyo, gumamit siya ng ilang murang halamang gamot, pinangalanda kang miracle drug. At ninakawan ako ng 150,000 piso. Akala ko nagpapalusot ka lang, ngayon nang scam ka na. Pwede na itong makulong.
Pinapayuhan ko kayong lahat na huwag nang pumunta sa klinikang ito para magpagamot. Isang klinika na kumukupkop sa isang scammer. Paano mo malalaman kung mayroon? Lin Fan, ano ang nangyayari? Ginoong Wei. Lin Fan, ito ba ang tunay mong pagkatao? Umalis na tayo. Akala mo ba, kayo lang ang may ebidensya? Paano mo nakuha ito? Tingnan mong mabuti ang pirma, ikaw mismo ang pumirma nito, kasulatan sa pagbabayad ng utang. Ang 150,000 na ito, ay ang perang kinuha mo kay Lola noon. Hoy, resibo para sa bayad. Pumirma ka. Napag-usapan na natin to. Tutulungan mo akong itago ang sikreto. Huwag kang mag-alala. Basta pumirma ka, hindi ako magsasalita ng kahit ano. Sige. Nabawi na ang pera, wala nang pakialam sa'yo. Paalam na. Ano? Gusto mo pang agawin? Boss Wei. Yun pala, si Lin Fan ay hindi talaga nang loloko o nandadaya. Sa halip, tinulungan niya ang lola niya. Nakabawi ng utang na 150,000. Ganun pala ang nangyari. Napakahusay ni Lin Fan sa kanyang propesyon. Kaya't siya ay itinalaga bilang isang consultant physician sa aming ospital. Tungkol naman sa inyo, mga tauhan, palayasin ninyo silang dalawa. Ang treatment ngayong araw, bakit ikaw lang ang nandito para sa treatment ngayon? Dahil gusto kitang makasama ng kami lang. Nagbibiro lang ako. Siyempre, may ginagawa ang pinsan ko. Kaya sinamahan niya ako rito. Ah, Ikaw, bastos ka. bakit ang pula-pula ng mukha mo? Hindi kaya nilalagnat ka na naman? Tingnan ko. Lin Fan, kapag gumaling na ang binti ko, ibibigay ko ang sarili ko ng buo sa'yo. Sa Board of Directors, ang suporta para tanggalin si Wei Jihan bilang presidente, ano na ang approval rating? Umabot na sa 70%. 70% lang? Gusto ko, 10%. 10. Saka lang tayo makakapagtanggal ng direkta kay Wei Jihan. Sisikapin kong kumbinsihin sila. Pagdating sa pag-akit ng suporta ng mga tao, kailangan pa bang turuan kita? Kung hindi uubra ang mahinahon, gagamitin natin ang magaspang. Ang saya-saya mo naman. May bago bang nangyari kay Lin Fan? Sa tingin ko, siya ang tunay na lalaki, isang taong mapagkakatiwalaan. Ano po ang plano ninyo, boss? Tungkol sa tunay kong pagkatao. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng General Assembly ng Wei Corporation. Sa araw na iyon, sasabihin ko sa kanya ang totoo kong pagkakakilanlan. At ipahahayag ko sa lahat na siya ang aking asawa. Pero may isa pang bagay. Si Wei Jai ay kasalukuyang nag-aakit sa mga matataas na opisyal ng board. Malaki naman ang ambisyon niya. Hindi bababa sa 3/4 ng board ang talagang hindi maaaring magtaksil sa akin. Pero,
Medyo nag-aalala pa rin ako sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, may kasama na ako ngayon. Kapag inanunsyo ko na ang pagkakakilanlan ni Lin Fan, magkakaroon ng mas maraming suporta mula sa mga top executive. Mababawi ko ang kapangyarihan. Tungkol naman kay Wei Jai. Pagdating ng panahon, magagawa kong hindi na siya makabangon. Aasikasuhin ko na ito. Teka, panahon na para makilala ng mga tao sa kumpanya ang aking pagpapakita. Sasabay ako sa'yo. Bakit pumunta si Mrs. sa Wei She Group? Si Wei Ji na yon ay nakatutok na tutok. Talagang magaling si Wei Jai sa pag-angkin ng pugad ng iba. Ang opisina kong ito ang opisina ng Si. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang pagmamay-ari niya rito. Oy. Ji-Wei, bakit ngayon ka lang? Naparito sa kumpanya? Ang aming boss, siya talaga ang CEO ng Wei Corporation. Pwedeng pumunta kung kailan niya gusto. Anong pakialam mo? HMPH. Isang CEO na malapit ng matanggal. Pwede pa bang tawaging CEO? Ikaw, isa kang nagtatangkapang magpakasal at umasa sa isang lalaki para mamanahin ang pwesto ng CEO. Sa tingin mo ba ay papayag ang mga nasa board of directors? Wei Jia. Huwag mong kalimutan. Ikaw lang ay isang mahirap na kamag-anak na inampon ng aming boss dito sa kumpanya para magtrabaho. Ang aming boss ang siyang tunay na may kapangyarihan sa Wei Corporation. May kapangyarihan. Wei Zihan. Peke ang kasal. Peke pa ang pagkatao. Matagal na tayong magkasama. Ngayon ko lang nalaman na wala kang tunay na pagmamahal sa akin. Tama ka. Wala akong halaga ngayon. Pero malapit na, mapatutunayan ko sa'yo na ako lang ang karapat-dapat sa upuan ng tagapagmana ng Wei. Kung malaman niya na gumagaling na ang binti ng boss, hindi ko alam kung kaya pa niyang ngumiti pa. Huwag mo na itong ipaalam kanino man. Huwag kang mag-alala. Kumusta na ang mga bagay-bagay? Mabuti. Sa Lunes, magkakaroon ng board meeting. Magmumungkahi sila sa akin bilang bagong presidente. Pagdating ng panahong iyon, si Wei Jihan ay wala nang pag-asang makabalik sa kumpanya. Ano nang nangyari sa'yo? Naayos na ang lahat. Bakit ka malungkot? Talaga bang naayos na ang lahat? Nga, hindi siya nakahalata ng anuman, di ba? Nga pala, pwede bang araw-araw, dagdagan pa ng isang session ng acupuncture? Nitong mga nakaraang araw, kaya ko ng bahagyang kontrolin ang mga binti ko. Gusto kong mas mabilis pang gumaling. Para sa board meeting, mapatunayan ko sa lahat na ako ay isang malusog na tao na kayang pamunuan ang kumpanya at hindi ka na rin matarget dahil sa akin. Gusto mo lang magpagaling ng mabilis, tapos itataboy mo na ako, di ba? Tama ka, peking kasal lang naman talaga tayo. Ang peking kasal, hindi ba't? Pareho lang tayong nagpapakinabangan. Sige na nga. Lin Fan, hintayin mo lang ako ng 2 araw. Kapag naayos na ang mga gawain sa kumpanya, sasabihin ko sa'yo ang lahat ng totoo. Sige na, magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Bukas sa rehab, subukan mong tumayo ng mag-isa. Ayos yan. Aabot pa. Aabot saan? Wala. Aabot ba bago mo ako paalisin, na gumaling ang binti ko? Good night. Good night, mahal. Anong nangyari? Binti ko.
Masyadong madalas ang pagtusok ng karayom, dahil masyadong mabilis ang paggaling. Isang buwan na lang ang kailangan. Bakit ka nagmamadali? Malalaman mo rin agad. Tusukan mo ulit ako ng karayom. Ayaw kong makinig. Hindi mo pinapahalagahan ang sarili mong katawan. Mahal. Pakiusap, Lin Fan. Ikaw. Sige na nga, tutusukan na lang kita ulit. Sa wakas, binti mo naman yan, hindi naman akin. Aalisin ko si Weiji kaagad. Ayaw kong muling pabayaan ka, dahil sa akin, na magdanas ng kahit anong pinsala. Magmamasahe ako para sa'yo. Para mabawasan ang sakit. Salamat. Hindi pa ako nakakita ng taong katulad mo. Nagmamalasakit ka sa akin. Tingnan mo ako. Masakit. Magpahinga ka muna ng maayos. Aalis na muna ako. Lin Fan, hayop ka. Nanghihina na ang mga binti niya. Paano ka napasubo? Ang lambot ng labi niya. Wei Jai. Oy, hindi ba't ikaw yung asawa ng pinsan kong babae? Ano, may kailangan ka sa akin? Gusto kitang maging partner. Asawa ka ni Wei Jihan. Paano kita mapagkakatiwalaan na gusto mong maging partner ko at hindi para tulungan ako na suportahan si Wei Jihan? Alam mo naman, lalaki ako, walang lalaking gustong magpakasal sa isang may kapansanan para maging asawa. At isa pa, mas mayaman pa sa akin ang may kapansanang yon. Alam ko, ang panghuling barahan ni Wei Jihan. Sabihin mo nga. Ang kanyang binti. Ano? Maaari kitang tulungan, nagutumin ng tuluyan ang binti ni Wei Jihan. Pagkatapos nito, hindi ka mawawala ng benepisyo. Oy, paano kung hindi ka tumupad sa usapan? Pagkatapos, kailangan kong magkaroon ng konting hawak sa'yo. Kung hindi, mahirap akong maniwala sa'yo. Walang problema. Ha? Ang yabang-yabang mo. Nag-atraso ng buong kalahating oras. Talagang may disiplina ka sa oras. Wala namang kayabang-yabang mo. Sa'yo ba ang pwestong ito? Umupo ka na. Babae ka, bakit ang bastos mo? Hindi naman. Paano namin itutulak yan? Isang malaking rebulto. Ngayong nandito na si Ji-Wei, simulan na natin ang botohan. Sandali lang. Bago magsimula, may ipapakita ako sa inyong lahat. Pagkatapos nito, saka na tayo bumoto. Talagang tinulungan ako ni Lin Fan. Wei Jihan.
Sumasang-ayon sa akin ang asawa mo. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ako mapipigilang kunin ng Wei Corporation. Ha ha ha, walang kwenta. Mukhang ayaw pa ring sumuko ni Ji-Wei. Kung ganun, magbotohan na lang tayo ng direkta para lubusang mapasunod natin si Ji-Wei. Teka, Ano nang ginagawa mo rito? HMPH. Siyempre, narito si Lin Fan para tulungan ako. Tama ba, Lin Fan? Lin Fan. Anong ibig mong sabihin? tama. Walang utang na loob. Hindi mo alam kung gaano kabait ang aming boss. Huwag na. Tayo ang nagkamali ng pagtitiwala. Baka bagong ebidensya laban kay Wei Jihan. Hulaan mo kung bakit ang mga tao ni Wei Jihan ay boboto para sa akin? Pinagbantaan mo sila. Siyempre, pinakiusapan ko na ang kanilang mga pamilya. Basta manalo lang. Lin Fan, hinayaan mo pa akong lokohin? Walang hiya ka. Basta manalo lang. Paano nangyari ito? At saka, ang mga ebidensyang ito, isinabay ko na rin ang pagbibigay nito sa social media. Kung sino man ang gustong agawin ang asawa kong posisyon bilang presidente, dapat munang dumaan sa akin. Hintayin ninyo lang. Umalis na lang bigla. Kung hindi siya tatakbo, mahuhuli siya. Siyempre tatakbo siya. Simula ngayon, ako na ang magmamana ng Weishai Group. Alam mo na pala, Ano ang alam ko? ako ang taong may kapangyarihan at presidente rin ng Weishai Group. Ang pinsan mo. Sa totoo lang, personal assistant ko siya. Kaya simula pa lang, para lang makalaban si Wei Ji, kaya ka nakipagpakasal sa akin. Pero hindi mo inakala na kaya kong pagalingin ang mga binti mo, kaya umabot hanggang ngayon, hindi ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ganoon. Ako. Boss, bakit hindi mo sinabi? Si Wei Jia ay isang baliw. Gusto ng boss na gumaling agad ang mga binti niya, para maagang mapabagsak siya, para hindi ka ma-target ni Wei Jia. Para sa akin? Kaya ikaw ay paumanhin, mahal, paumanhin. Nagkamali ako sa'yo. Basta't maayos tayong lahat. Ayos lang ang lahat. Lin Fan, gusto kong magkaroon ng malaking kasal. Gusto kong malaman ng buong kumpanya, ang lahat ng empleyado, na ako, si Wei Zihan, ay muling nakatayo. At may isa pang dahilan, gusto kong ipahayag sa buong mundo, na si Lin Fan ay ang asawa kong makakasama sa buong buhay ko. Lin Fan, mahal kita. Mahal din kita.